Ang bawat sikreto ni Michelle ay isa-isa nang nabubunyag at sa bawat pag-amin tila mas lalong lumalalim ang sugat sa puso ni Cassandra. Hindi lang ito basta away pamilya. Ito ay labanan para sa hustisya, para sa anak na nawala at para sa sariling buhay na muntik nang mabawi ng mismong kadugo. Sa episode ngayong araw, habang unti-unting nadidiskubre ang katotohanan, ang mga sampal ni Garrett, ang paghaharap ni Natalia at Michelle, at ang pagtatraidor na hindi kayang lunukin ng kahit na sinong magulang. Isang tanong ang nananatiling nakabitin. Sapat na ba ang pag-amin para makamit ang katarungan? O mas lalo lang itong pinapalala ang galit na nag-aapoy sa loob ni Cassandra? At ngayong nakaba na si Michelle sa lahat ng airport, saan pa siya pupunta? Tara, simulan na natin. Hindi nilingon ni Cassandra si Garrett dahil wala siyang kailangan dito. Si Michelle lang ang gusto niyang makausap. Cassandra, please, alisin mo na yung gunting sa leg ko. Parang awa mo na. Pakiusap ni Michelle para bang isa siyang maamong tupa ngayon. Mahigpit na hinawakan ni Cassandra ang gunting. Mariin pa rin siyang nakatingin kay Michelle. Lumayo na si Cassandra kay Michelle dahil natatakot din si Cassandra na baka mandilim ang paningin niya at masaktan niya si Michelle gamit ang gunting na hawak niya. Nakatingin naman sa kanila si Garrett. Hindi akalain ni Garrett na may nakatutok na gunting sa leeg ni Michelle. Totoo bang narinig ko? Ikaw ang nag-utos na ipapatay si Cassandra, Michelle? Tanong na rin ni Garrett. Hindi naman na makasagot si Michelle. Pakiramdam ni Michelle matatapos ng buhay niya ngayon. Sigurado siyang ipapakulong siya ni Cassandra dahil sa ginawa niya noon. Michelle, sagutin mo ko, tanong ni Garrett. Namumula na rin ang mga mata ni Cassandra. Pinipigilan niyang hindi umiyak, masyadong masakit ang nalaman niya. Pinaghihinalaan niya na si Michelle pero masakit pa rin palang malaman ng totoo. What is happening here? Dumating na rin si Christian, ang ama ni Cassandra at Michelle. Nang makita niyang asawa niya nakahiga sa sofa, nilapitan niya ito. Tulog ba ang mami niyo? Tanong niya pero walang sumagot sa kanya. Nori, gising! Panggigising ni Christian. Nagising naman si Nori. Christian, ang mga anak natin nasan sila? Tanong kaagad ni Nori at bumangon na. Nagtataka naman si Christian sa nangyayari. Nang makita ni Nori na malayo na si Cassandra kay Michelle, ay nakahinga siya ng maluwag. Naiiyak na lang siya kaya nagtataka si Christian na tinignan ng mga anak niya. Ano bang nangyayari dito? Seryoso niyang tanong. Nang mapansin ni Christian na may hawak na gunting si Cassandra ay napatayo na siya. Cassandra anak, usal niya dahil ibang pagkakahawak ni Cassandra sa gunting. Ikaw din bang nagbayad sa isang organisasyon para ipapatay ako sa mga member nila? Sa nangyari sa penthouse ko, Michelle, ikaw din ba yun? Tanong pa ni Cassandra, bakas pa rin ang galit sa tinig niya. Umiling si Michelle. Sinabi ko na sa yung lahat ng gusto mong marinig mula sa akin pero sa nangyari sa'yo sa penthouse, wala akong kinalaman doon. Please believe me, sagot ni Michelle. Sa lubong naman ng mga kilo ni Christian, naguguluhan sa mga nangyayari. Ano bang nangyayari dito? Nawalan ba ng malay ang mami niyo dahil sa inyong dalawa? Ano na naman ang pinag-aagawan niyo? Anong kaguluhan to ha, Cassandra, Michelle? Sunod-sunod niyang tanong. Wala namang sumagot sa kanila. Diretso lang na nakatingin si Cassandra kay Michelle. Wala siyang panahon na sagutin ng kanilang ama. Sigurado ka ba na wala kang kinalaman sa nangyari sa akin, Michelle? Ulit na tanong ni Cassandra. Mariing napapikit si Michelle. Sinabi ko na sa'yo na ako nagtangka sa'yo 2 years ago pero yung nangyayari sa'yo ngayon, wala akong kinalaman doon. Kahit na hubuan mo ko dito, wala akong aminin sa'yo dahil hindi ako nasa likod na nangyari sa'yo sa penthouse mo. May di namang sagot ni Michelle. Anong sinabi mo, Michelle? Tanong ni Christian sa bunso nilang anak. Napayuko naman si Michelle. Pinagtangkaan mong patayin ang ate mo noon? Tanong pa niya. I'm sorry, Dad. Inaamin ko na nagkamali ako pero... Isang malakas na sampal ang ginawad ni Garrett kay Michelle. Gulat na napatingin si Michelle kay Garrett dahil sa ginawa nito. Napapaawang na lang ang mga labi ni Michelle. Ilang sampal pa ba ang matatanggap niya? Sa galit na sigaw ni Michelle, napapaiyak na lang siya dahil sobrang hapdi na ng pisngi niya. Pulang-pula pa ito pero sinundan pa ni Garrett ang mga sampal ni Cassandra sa kanya. Bakit mo nagawa yun? Tanong ni Garrett. Bakit ko nagawa?
Garrett, huwag kang magmalinis! Dahil pareho tayo nagplano kung paano natin mapapatay ang pinagbubuntis ni Cassandra. Oo, gusto kong ipalaglag ni Cassandra ang anak namin. Pero hindi ko gustong pati siya ay ipapatay mo. Sagot ni Garrett na narinig naman ni Christian. Anong sinabi mo? Galit na tanong ni Christian. Naupo naman si Cassandra dahil tila ba pagod na rin siya sa maghapon. Malakas na sinuntok ni Christian si Garrett. Hindi naman lumaban si Garrett. Ang kapal na mukha mo, Garrett. Wala kang kasing sama. Sarili mong anak, gusto mong patayin? Anong klase kang tao? Pagkatapos mong tuhugin ang mga anak ko, binala ko pang ipalaglag ang anak ninyo ni Cassandra. Paano mo naisip yun sa sarili mong asawa at anak? Galit na sigaw ni Christian. Hindi pa nakontento si Christian sa isang suntok. Muli niyang kinwelyuhan si Garrett at sunod-sunod tong sinuntok. Wala na rin ginawa si Michelle. Hindi niya na pinigilan ng kanyang ama. Wala na rin siyang lakas na makipagtalo pa. Hinayaan nilang suntukin ng kanilang ama si Garrett. Siguraduhin mong wala kang kinalaman sa nangyari sa akin ngayong taon, Michelle. Dahil kapag lumabas sa investigasyon na ikaw pa rin ang nasa likod ng lahat ng yon, ako mismong kikitil sa buhay mo. Malamig na wika ni Cassandra, saka siya umalis. Cassandra, anak! Tawag ni Nori. Pero hindi na lumingon si Cassandra. Dala-dala pa rin ni Cassandra ang gunting. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob na humarap sa amin pagkatapos ng ginawa mo sa anak namin, ha? Galit pa rin saad ni Christian kay Garrett. Dad, I'm sorry pero hindi naman natuloy yun. Hindi pumayag si Cassandra. Nung nalaglag si Cassandra sa hagdan, dahilan para mawala sa amin ang anak namin. Wala akong kinalaman dun. Please, Dad, maniwala ka sa akin. Pakiusap ni Garrett. Hawak-hawak pa rin ni Christian sa kwelyo si Garrett. Huwag mo kong tatawaging Dad dahil hiwalay na kayo ni Cassandra. Hindi rin kayo kasal ni Michelle. Ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos kitang ituring na anak, anong ginawa sa yung kasalanan ng anak ko si Cassandra para saktan mo siya? Tinanggap lang ni Garrett ang lahat ng masasakit na salita ni Christian sa kanya. Wala siyang karapatang lumaban at sumagot dahil malaki naman talaga ang nagawa niyang kasalanan kay Cassandra. Patulak na binitawan ni Christian si Garrett. Si Michelle naman ang tinignan niya. Tulala lang si Michelle. Nagulat na lang si Michelle nang muli siyang sampalin. Sa sunod-sunod na pagsampal sa pisngi niya, tila ba namanhid na siya. Daddy! Umiyak na sambit ni Michelle. Hindi ko maintindihan, Michelle. Sarili mong kapatid gusto mong ipapatay? Anong ginawa sa'yo ng ate mo para gawin mo yun sa kanya? Hindi ko pa ba nakontentong inagaw mo ng asawa niya? Napapayuko na lang si Michelle. I'm sorry po, Dad. I'm really sorry. Tanging sagot ni Michelle. Bullshit! Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng anak na kriminal katulad mo. Sigaw ni Christian. Napapahikbi na lang si Michelle. Nang makabalik ng mansyon si Cassandra, ay mabilis na napatayo si Delton. Kanina pa siya hanap kay Cassandra pero hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Cassandra, usal ni Delton. Blanco mukha ni Cassandra at para bang tulala siya. Pagod na mupo si Cassandra sa sofa. Naupo naman si Delton sa tabi ni Cassandra. Saan ka nang galing? Nag-aalalang tanong ni Delton. Kanina pa ako hanap sa'yo. Sinubukan kitang hanapin sa dating bahay niyo ni Garrett pero wala ka doon. Akala ko nagpunta ka ng Cavite dahil gusto mo mapag-isa. Nanggaling din ako doon pero wala ka. Halos kababalik ko lang din ng mansyon. Mabuti at bumalik ka. Anas ni Delton. Tulala naman si Cassandra. Ngayong alam na ni Michelle na may alam na siya, posibleng tumakas si Michelle. Hindi niya naman alam ang gagawin niya dahil hindi siya makapag-isip ng maayos. Pinuntahan ko si Michelle. Tipid na sagot ni Cassandra. Saan mo siya natagpuan? Sa bahay ng mga magulang namin. Inamin niya na sa akin na siya ngang nasa likod ng pagtangkang pagpatay sa akin 2 years ago. Tinanong ko rin siya kung may kinalaman din ba siya sa nangyari sa akin sa penthouse pero ang sinabi niya wala siyang alam. Delton, kapatid ko si Michelle. Dalawa lang kaming magkapatid. Kahit na pinagdudahan ko na si Michelle na may kinalaman siya sa nangyari sa buhay ko, masakit pa rin palang malaman at makitang may sapat na ebidensyang nagtuturo sa kanya. Ano bang dapat kong gawin? Hindi ako makapag-isip ng maayos. Yung isip ko parang nababalot ng kadiliman. Kung hindi ko napigilan ang sarili ko kanina, hindi ko alam kung buhay pa ba si Michelle. Wika niya. Nakikinig naman sa kanya si Delton.
Hinawakan ni Delton ng dalawang kamay ni Cassandra, saka yun hinaplos. Gawin mo kung anong dapat dahil kapag wala kang ginawa at hinayaan mo siyang maging malaya, siguradong uulitin niya lang ang ginawa niya sa'yo. Napatingin si Cassandra kay Delton. Napapabuntong hininga na lang siya. Paano niya ipapakulong ang sarili niyang kapatid? Alam kong nagdadalawang isip ka pero kailangang pagbayaran ni Michelle ang kasalanan niya sa batas. Pangungumbinsi ni Delton. Pagod na ako, Delton. Gusto ko muna sanang magpahinga. Tanging sagot ni Cassandra. Napatango naman si Delton. Kung ganun magpahinga ka na muna. Aniya at hindi na muna pinilit si Cassandra. Inihatid na ni Delton si Cassandra sa kwarto nito. Ibinalot ni Cassandra ang sarili niya sa kumot saka siya tumagilid. Walang humpay na naman ang pagbagsak ng mga luha niya. Nasasaktan pa rin siya sa nalaman niya. Hindi niya matanggap ng dahil lang sa lalaki kaya siyang ipapatay ng sarili niyang kapatid. Iniwan na muna ni Delton si Cassandra para mapag-isa ito. Dahan-dahan niyang sinaradong pintuan, saka bumaba sa sala. Okay lang ba si Cassandra? Tanong ni Dahlia nang bumaba si Delton. Magulo pang isip niya. Why? What happened? Kuryosong tanong ni Dahlia. Pansin niyang balisa si Cassandra nang dumating ito. Hindi niya naman na natanong dahil magkausap sila ni Delton kanina. Si Michelle ang nagutos na ipapatay si Cassandra 2 years ago. What? Gulat na tanong ni Dahlia. Napalakas pang boses niya at nang ma-realize niyang sinabi ni Delton ay natutup niyang mga labi niya. May kinalaman din ba si Garrett? Sila ba ni Michelle ang nagplano? Hindi ko pa alam, pero isa lang ang sigurado ako. Si Michelle ang nagtangka sa buhay ni Cassandra. Ang sabi ni Cassandra, pinuntahan niya si Michelle at inamin na ni Michelle ang krimen na ginawa nito. Oh my God! Mahinang usal ni Dahlia. Hindi makapaniwalang nagawa yan ni Michelle kay Cassandra. Okay lang ba si Cassandra? Kumusta siya? Nag-aalalang tanong pa ni Dahlia. Gulat pa siya sa mga nalaman niya. Magkaaway man sila ni Michelle pero nagulat pa rin siya na malaman na si Michelle ang gusto siyang ipapatay. I need to know kung may kinalaman din sa Garrett. Wala silang karapatan na saktan si Cassandra. Ano bang ginawa ni Cassandra sa kanila? Mga hayop sila. Galit ng sabi ni Dahlia saka nito kinuhang bag niya. Saan ka pupunta? Tanong ni Delton. Pupuntahan ko si Garrett. Kapag nalaman ko na may kinalaman siya, ako mismo maghahatid sa kanya sa presinto para ipakulong. Nang gagalaiting sagot ni Dahlia saka siya umalis. Hindi naman na siya pinigilan ni Delton. Napapaupo na lang si Delton sa sofa sa kanya, hinihilig ang batok niya sa sandalan. Malapit na sila sa katotohanan. Ang kailangan naman nilang pagfokusan ngayon ay ang hanapin kung sino pang gustong ipapatay si Cassandra. Kung wala ngang kinalaman si Michelle, sino naman yung isa pang tao na may matinding galit kay Cassandra? Kailan ba matatapos ang mga problema nila? Nag-aalala at naawa na rin si Delton sa babaeng minamahal niya. Gusto niya na rin sanang pakasalan si Cassandra, pero paano makakapag-focus si Cassandra sa paghahanda ng kasal nila? Kung hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanila kung sinong mastermind sa nangyari sa penthouse ni Cassandra. Samantala naman nang makarating si Dahlia sa bahay ni Garrett ay hinila niya kaagad ang buhok ni Garrett. Ah! Aray! Daing ni Garrett. Walang hiya ka, Garrett? Hanggang kailan mo ba kami bibigyan ng kahihiyan, ha? Dalawa ba kayo ni Michelle na nagplano na ipapatay si Cassandra? Galit na sigaw ni Dahlia. Nang makawala si Garrett sa sabunot ng kanyang inay, hinarap niya ito. Mommy, wala akong alam sa bagay na yun. Muling sinugod ni Dahlia ang anak niya at sinampal ito. Sinungaling! Napakabait ni Cassandra. Walang ginawa si Cassandra sa'yo. Wala siyang ginawa kundi ang mahalin ka. Ako magpapakulong sa'yo kapag lumabas sa investigasyon na dalawa kayo ni Michelle ang nagplano para ipapatay si Cassandra. Mas mabuti nang wala akong anak kaysa magkaroon ako ng anak na kriminal. Gumuguhit na mga litid ni Dahlia sa leeg. Napapatahimik na lang si Garrett. Lahat sila'y si Cassandra ang mahal. Lahat sila. Si Cassandra ang kinakampihan. Nang bumukas ang pintuan ay pumasok si Michelle na pagod na pagod. Anong ginagawa mo dito? Lumayas ka dito, Michelle! Galit na sigaw ni Garrett. Ayaw na rin ni Garrett na tanggapin pa si Michelle. Hindi alam ni Garrett na tinangka palang ipapatay ni Michelle si Cassandra. Wala siyang kinalaman doon. Wala na akong ibang pupuntahan, Garrett. Nanghihinang saad ni Michelle. May pasanang pisngi niya at magang-maga na rin ang mga mata niya sa kakaiyak. Wala na akong pupuntahan. Umiiyak niyang usal. Lumapit naman si Dahlia kay Michelle at sinampal din ito sa pisngi. Sobrang itim ng budhi mo, Michelle.
Paano mo nagawang tangkaan ang buhay ng ate mo? Nakakahiya ka! Sana hindi ka na lang nabuhay sa mundo! Walang puwang ang katulad mo sa mundong ito! Galit na sigaw ni Dahlia. Napaupo na lang si Michelle sa sahig at napahagulo na ng iyak. Galit na galit at stress na stress si Dahlia na bumalik ng mansyon. Halos singalin siya sa matinding galit na nararamdaman. Ah! Sigaw niya habang papasok ng sala. Binato pa niya sa safang bag niya. Napapatingin naman sa kanyang mga katulong nila na naglilinis pa kahit gabi na. Nagtataka kung anong nangyayari sa madam nila dahil hindi naman nila ito nakitang nagalit. Anong nangyari sa'yo? Saan ka ba nagpunta't ganyan ang itsura mo? Tanong ni Anton nang makababa ito ng hagdan. Napapikit naman si Dahlia habang hinihilot niyang sentido niya. Naupo si Anton sa tabi ng asawa niya, tinignan niya ito. Nakapikit naman si Dahlia habang hinihilot niyang sentido niya. Naupo si Anton sa tabi ng asawa niya, tinignan ito. May nangyari ba? Ulit niyang tanong. Humugot ng malalim na buntong hininga si Dahlia saka siya umayos na tinignan ng asawa niya. Hindi ko na alam ang gagawin sa anak natin, Anton. Si Michelle ang nagtangkang ipapatay si Cassandra noon. Naalala mo nung na-hospital si Delton dahil tinamaan ng bala? Si Michelle ang may pakana ng lahat ng yon. Pagsusumbong ni Dahlia. Ano? Tila hindi na rin makapaniwalang saad ni Anton. Muli na pabuga ng hangin si Dahlia dahil na-stress pa rin siya kapag iniisip niyang walang ibang taong nagtangka sa buhay ni Cassandra kundi si Michelle. Nanggaling ako sa bahay nila ni Garrett. Kinausap ko silang dalawa. Si Michelle hindi na makausap ng maayos. Puro iyak niya na lang ang naririnig ko. Bakas pa rin ng galit sa tinig ni Dahlia. Seryoso na rin ang mukha ni Anton. May kinalaman ba si Garrett sa pinlano ni Michelle? Dalawa ba silang nagplano para ipapatay si Cassandra? Malamig at may diin na tanong ni Anton. Isang malaking kasalanan ang ginawa nila dahil sa pagtangka sa buhay ni Cassandra. Hindi ko rin alam. Paulit-ulit kong tinatanong ang anak mo pero sinasabi niyang wala siyang alam sa plano ni Michelle. Kapag lumabas sa investigasyon na may kinalaman si Garrett, ako mismong magsasampa sa kanya ng kaso. Nanggagaliiting saad ni Dahlia. Natahimik na si Anton pero kumukulo na rin ang dugo niya sa galit. Sila rin bang mastermind sa nangyayari kay Cassandra ngayon? Tanong pa ni Anton. Umiling si Dahlia. Hindi ko alam. Stress ng sagot ni Dahlia. Nang makita ni Anton na pababa ng hagdan si Delton ay tumayo siya. Delton, tawag niya dito. Blanco naman siyang tinignan ni Delton na makababa si Delton nilapitan niyang kanyang kuya. What? Tanong niya. Napansin naman ni Delton si Dahlia na nasa sofa na kaya tinignan niya ito. What happened? Tanong niya habang nakay Dahlia pa rin ang paningin niya. Pinuntahan niya raw si Garrett at Michelle. Totoo ba yun? May alam ka na ba dito? Seryosong tanong ni Anton. Ibinulsan ni Delton ng mga kamay niya sa kanya tinignan ng kuya niya at tumango. Anong alam mo? Si Michelle at Garrett bang nagplano na ipapatay si Cassandra? Sila rin bang may gawa na sa nangyari sa penthouse ni Cassandra? Tanong ni Anton. Ang lumalabas pa lang sa investigasyon, si Michelle ang nagtangkang ipapatay si Cassandra 2 years ago. Nangyari yun nung nasa harap ng civil registrar si Cassandra. Sa nangyari sa penthouse, wala pang lumalabas sa investigasyon. Sagot ni Delton. Lalo nagsalubong ang mga kilay ni Anton. Kung ganon, posibleng magkaibang taong nagtangka sa buhay niya? Tumango naman si Delton. Napabuga ng hangin si Anton. Hindi niya akalain na marami palang may galit kay Cassandra. Mabait naman si Cassandra, pero bakit masyado tong malapit sa panganib? Anong balak niyo kay Michelle at Garrett? Malumani na tanong ni Anton. Galit siya kay Garrett dahil sa mga nagawa nito kay Cassandra at sa pagbibigay ng kahihiyan sa pamilya nila pero nag-aalala pa rin siya sa magiging kinabukasan ng anak niya. Kapag lumabas sa investigasyon na may kinalaman ng anak mo kuya, pasensya na pero kailangan kong gawin ng tama para kay Cassandra. Malamig at blankong saad ni Delton saka tumalis at nagtungo na lang si Anton. Nang tumayo si Dahlia napatingin na si Anton sa kanya. Nasaan si Celine? Tanong ni Dahlia sa katulong nila. Nasa kwarto niya na po ma, kasama ni Andeng. Sagot naman ng katulong, umakyat naman ng hagdan si Dahlia. Dahlia, hindi ka pa ba kakain? Tanong ni Anton. Nawalan na ako ng gana. Sagot ni Dahlia na hindi na nilingon pang asawa niya. Aakyat na rin sana si Delton ng hagdan nang muling magsalita si Anton. Kumusta nga pala si Cassandra? Nasa loob na ba siya ng kwarto niya? Tanong ni Anton. Oo, hindi pa lumalabas simula kanina. Kaya hatiran ko ng pagkain. Sagot ni Delton saka tumakyat ng hagdan. May dadadalang isang tray kung nasaan ang mga hinain niyang pagkain.
Mag-isa na lang na nagpunta ng kusina si Anton para kumain ng dinner. Wala naman si chairman dahil umalis naman ito ng bansa. Samantala naman, nahinang kumatok sa pintuan si Delton. Cassandra, pusal niya. Hindi siya makapasok ng kwarto dahil nakalakang pintuan. Si Delton to, nagdala ko ng mga pagkain. Kumain ka na para hindi ka malipasan ng gutom. Wika niya sa kamuling kumatok sa pintuan. Cassandra, please open the door. Pakiusap ni Delton. Ilang minuto pang lumipas bago binuksan ni Cassandra ang pintuan. Pumasok naman si Delton sa kanya binaba ang tray sa lamesa. Kumain ka na. Huwag mong lulurin ang sarili mo sa galit. Wala na tayong magagawa dahil nangyari na. Hindi natin kontroladong isip nila kahit nakapatid mo pa siya. Malumani na saad ni Delton. Naupo naman na si Cassandra sa katinignan ng mga pagkaing dala ni Delton. Wala siyang ganang kumain pero alam niyang hindi siya titigilan ni Delton hanggat hindi siya kumakain. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong ni Cassandra. Hindi pa, sabay na tayong kumain. Sagot ni Delton saka siya naupo. Binigay niya na kay Cassandra isang pinggan at nagsimula na rin silang kumain. Ano nga palang plano mo? Tanong ni Delton. Dahil kung wala pa silang gagawin baka tumakas sa si Michelle at magtago na ito sa ibang bansa. Hindi ko pa alam. Hindi pa ako makapag-isip ng maayos. Kung susubukan niyang tumakas, hindi niya magagawa yun dahil nakaban na siya sa lahat ng airport. Napatingin si Delton kay Cassandra dahil sa gulat. Akala niya kinukulong lang ni Cassandra ang sarili niya sa kwarto pero mukhang gumawa na ito kagad ng paraan para hindi makaalis ng bansa si Michelle. Palihim na lang napapangiti si Delton. Ang bawat takbang na ginagawa ni Cassandra ay hindi na basta-basta. Hindi na siya ang babaeng nagpapabulag sa pagmamahal o nagpapatawad sa mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Sa bawat desisyong kanyang ginagawa, mula sa pagbaan kay Michelle sa lahat ng airport hanggang sa kanyang pananahimik, ay isang malinaw na mensahe tapos ng panahon ng pagiging biktima. Ang aral na maiiwan natin sa yugtong ito, ang hustisya'y mabagal ngunit hindi tubulag. Maging si Garrett man o si Michelle, wala nang matataguan. Ang mga taong dati nagsasabuatan ay nagsisimula na ring magturuan at mag-away-away sa harap ng mga taong dati nilang niloloko. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang mas malaking tanong ang patuloy na bumabagabag sa atin. Kung hindi si Michelle ang nasa likod ng insidente sa penthouse, sinong tunay na mastermind na nanatiling nakasilip sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon para muling umatake? Huwag na huwag kayong bibitaw dahil sa susunod na yugto, ang mga lihim ay mas lalo pang lalalim at ang mga maskara ay tuluyan ng mawawasak. Maraming salamat po.